kinabuhi, status ko sa akong kinabuhi. Di na siya hadlang para dili nimo dahil gulong pasalamatan ang Lord. So ang atong church is 19 years na karon nga tuig. Although wala ta anniversary because ang atong anniversary is usually June 19. So ang Valencia, JL Valencia chapter natukod ni siya June 19, 2006. And 2008 ko na-assign diri. So the church is 19 years. I mean 18 years karon. Ano? 18 ba ta? 18 years na nagdadalaga na. So that is why na-remember na ko nga pag ang usa ka tao, usa ka dalaga magtibon na siya. Yan ang biyaan ng iyang pagkabataon, yan ang pagkabiyaan ng iyang immaturity, and sulod na siya sa gitawag na adulthood. Parang hangtong. So, ang church na pag-ingon anak, no? Padulong na ta sa pagkahangtong. And this year, I don't know kung maka-anniversary ba ta o maka-simple celebration ba ta. Depends upon sa leading sa Lord. But before na ko ihatag sa atong mensahira karon nakapunta, gusto lang maghahatag og gamay na kanila. Pag-witness the past. At pagsugod yun ako din 2008. Ang ako gitnaasan na membro is 5 sa napulo ka yun. And because of prayer and ingon pa prayer na kanang grabe ang pag-ampo and actually, temporary lang dito sa ako diri. So, ipadala lang ko kay para makapahulay ang pastor nga akong pipulihan. And natingalan na lang ko nga niabot na ko o 16 years. 16 years. And sometimes pag-ponder ko, mutan ako, Lord, na 15 years na akong pagwali kada Domingo na pag-ikay na ba ko nga mga membro nga sige paminaw kada Domingo. Nakaisip ko sa kapastol, ako kayo na nga kanang pamakana. Nabag ko bagit ka ang mga tao. Internalize bagit ka nila ang itong mga wali. Nakasabot bagit sila sa kasing-kasing sa pastor. Nakasabot bagit sila nga magsimpa sila kada Domingo. Nga na ay wali, nga na ay life group, nga na ay training. Nakasabot bagit ang mga tao sa church. And kasi maabot po sa punto nung nga mag-check and balance ko as a pastor. Sa'yo mahalagan ko sa mga leaders na basin og dili na nako time. Basin lahi na po na mamastor diri no, kana ba maabot ka sa punto ngayon because ay mga discouragement, ay mga challenges sa life as a pastor. Kana ba mahando ka na kasatanan. But nevertheless, napasalamat ko sa Ginoo for sustaining me as a pastor. And I praise God na throughout the years na ay mga leaders na obey, may mga leaders na nagpakulay, may mga leaders na willing na magpapanit, no, palitan. May mga leaders and some of the young people karon mabaguhan sila sa ako. Ingon ko dili na ganit ingon ani ka buutan. Ka-strict ta buutan ako karon. Pero I just hope na masabtan ko. Walang personalan. Wala ko'y tumuha nga. Ako ko ni tanan ni Ministry diri. Patang ako lang akong desire na sa akong pagpamastor, makahinamdum mo sa ako nga mayon mo kung dili tungod sa mga pagbalo may pastoral na dili matarong ang akong kinabuhi. But dili na ko hold tanan ninyo mga decision. Kaugalingon tansa-tansa na may mga free will. You have the freedom to decide for your own. So, wala ta ingon na ginahok na ko ang inyong mga decisions. Still, you can decide for your own life. You can decide kung sa imong banahon, kung sa imong asawahon. You can decide kung mo undang kang simpa. You can decide kung mo transfer kang simba. You can still decide ka na amatay freedom. Patang ako lang gusto nga ipasabot sa atong tanan na as long as itawag mo sa Ginoo nga mga lagas na iya, never stop. Kahit painful man, pero never stop. Amen? Amen. So, ang purpose sa Lord sa ato is dako kaayo. Ang purpose sa Lord is mahimo kang blessing sa mga tao na nakaila sa imo. Manabago ka. Now from glory to glory. So, kana, papasalamatan ko sa Lord for 16 years. No, nga na-master ko niya simbahan. Natin mga leaders na na-raise up. And honestly, malipay ko nga makakita nga mas anointed
Domingo, mapastor nga maingon, ako'y nag-disciple ana. No, nagsunod ng tubig. So, karon nakabuntagon, usa sa mga prime leader, usa sa mga leader nga na-raise up ani nga simbahan for the glory of God, nga magdala sa mensahe, no, nga kanabang gihatag sa Ginoo sa kasing-kasing. So, she is the head of our women's network. No, usa ka asawa nga bukan, usa ka asawa nga lambing, usa ka asawa nga kasi ulit inuha ko nila in peace ang iyang husband. So, let us all welcome at speaker karon, Ma'am Maria Virginia T. Magdalaro. Praise the Lord. As I mentioned, nagibitaw akong full name. Oo, di ko ay. Hindi ko ganahan sa akong full name. Pero sa una to, so i-redeem naman ko ni Lord. So, love na ako akan name. Praise God. But you can still call me my husband. Praise the Lord. Okay. Bata pa ko na ako'y nahinumduman ng movie ba, usa siya kalalaki niya. Kauyabon na siya. Kauyabon na ang lalaki. Sana may kauyabon na rin ng mga ulitaw. Then, di ba, ang sa kalalaki, naagi na siya requirement. Pwede guwapa, no, taas, long hair, no? O, babae ko ganin ang may requirement, tall, dark, and never mind. Pero kaya siya kalalaki, pinasahi ang iyang requirement yun. No? Gusto ko na ako'y ma-date na babae. Yes, gusto siya guwapa, sexy, uban pa. Pero naagin siya pinaka-requirement. Perfect shape sa iyang feet. And I don't know kung nakahinungdo mo, nakakita na ba mo ani ng movie? Nakalimot ko sa title, nakalimot ko sa whole story, nakalimot, hindi ko hinungdon ko, nakasugod ko ato, natapos bagid na ako. I-search na ako sa Google, sa YouTube, tanan wala man kung ano sa ito nga nahitabo. Basta nga nakakita ko ato ng movie. So every time makig-date siya, usipkat din siya sa tiil sa babae. Yung pagpanaw niya, maana na siya, ay, discouraging ang feet. Ex na dahil siya. Hindi na ko, ani, date na po siya lahi. So, pagkakita na po niya sa tiil, hindi pabor sa iya. So, reject na sad. Sige niyang pangita, nakagid siya, ila-ila mga babae nga gwapa, sexy, kwartahan, CEO, pero never niya nakita ang tiil pa. So, wala na siya nakaylo at tong status sa babae, basta importante makita din niya ang tiil sa babae. Nga every time mag-date sila, mag-close shoes man ang girl, then mga high heels, close shoes. Then, one time nga, nahubo sa girl, maybe napaakan siguro siya. Basta kaya nahubo sa girl ang iyang shoes, o pagkakita niya, wow, perfect kaayo. Ang fit, ang shape sa fit sa babae. And na-amaze siya. So, date pa to niya, ha? Then, yes, tinuod na-meet ko niya mga girl, pero di man siya type sa girl. I don't know, unsa po'y qualification at ko sa ba? Na dili po siya type sa babae. So, dili po pasabutan ng iya gusto or no, iyang pinakatinguha makuha tayo niya. First story ako about feet. So, may connection. Okay, roll BTR. Sige, next. May ito daw tanawan. Tcharan! Aha, please! Sanawan yung mga tiil. Asa mo ang shape. Egyptian foot. And you know what? Egyptian foot is the perfect. I don't know. Kung nakado na mong Egypt, no? Yeah, perfect ba ilang mga tiil yung tanan? But, mo na ang perfect yun nga na shape. Inanay yung tiil. Nakaan na yun. Oh, sana all, no? Kunamon sa number 1. Then number 2, Roman foot. Ako i-evaluate akong tiil. Ang akong left is na a Roman foot. Then Greek foot, akong right. Grabe square foot. Grabe po ng square foot. Lutong. Ano ako tanan? Actually, nagkak may other shapes sa foot. Wala na. Sila. Sa itsura sa ilang mga tiil.
It could be na ang imong isa ka tiilahi, ang isa po lahi. Basta kay nga akong left, number 2, Roman, ang akong right, girl. Alright, so sige. Na-ay explanation, anime, tanawan sa. So, foot and toe, ancestry suggests that by looking at the shape of your feet now, you can make an educated guess about the origins of your ancestors. This theory says that there are essentially 5, 4 man akong ipakita, pero 5 major foot shapes: Egyptian, Roman, Greek, Germanic, and Celtic feet. So kung yun ana yung shape sa imong tigil, mo din na imong mga kalahi sa unang panahon. Ay. So kung perfect, wow! Kung ano itong perfect, Greek ka, no? Wow! Or Egyptian, something like that. Egyptian din. No? Egyptian kung perfect na. So mga Egyptian din imong mga kalahi in the old times. Wow! Now, mag-ano sa ta, foot personality test. Chill lang sa takadali, no? First, atong tanawan ang shape sa foot, Egyptian foot. You are independent, strong-willed, and stubborn. Kining stubborn, di ba, dahil ulo? Pero ka namang magbuot sa imong gusto na kay kaugalingon, nga decision, no? You are also highly creative and imaginative. So, wow, dahil mo pop up ng mga ideas, you are very good at making your own decisions. Pero kung nakakaani ng mga quality, pero dili yun na ang shape sa imong feet, it's just a test anyway. Si Google naman pinabulbot. No? Research ako na ako na sa Google, tanawa lang ninyo. So, it doesn't always follow nga kung yun ang shape sa imong feet. Muna na ang mga personality ninyo. It could be sa other. Pero, okay. Number 4 man din. Anyway, so, nabay mong quality diha. Next, ang Roman foot, you are outgoing, social, friendly, you love being around people and meeting new people. You are also very good at networking and making connections. You are highly confident. Lagi pinaihanan yung mga character. You have a strong sense of leadership. Nauna-una kun. Buot, diba? So, inani ang sa personality test. So, again, I would like to remind you, this is not an assurance kung inaana ang shape sa imong feet mo, kung na imong personality, or kung ano imong personality na ang shape sa feet. It doesn't always follow. Okay, next. Greek foot. You are creative and passionate. You are also quite energetic and have a strong sense of adventure. Katong mga adventurers, mga laagan. No? You are good at coming up with new ideas you have on. You are good at seeing the big picture, the vision na nimo, na nakita na nimo yung future. You are always up for a new challenge. Uy, no, ganahan mo kuan ba? Yung challenges, wala na yung problema. You enjoy different ways and new ways to express yourself. Di lang ka mag-stick to one. You are also quite good at motivating and inspiring others. Pero, ate, sister, di man hinana ang shape sa foot, pero mo na ang akong personality. Good for you. Actually, pag-search na ko, Ani, ang Google, wala man siya naghatag ng mga negative nga character po ano. So, more on good lang. So, next, the last one, ang akong ipakita, is kami nitawag na square foot. So, ayaw mong tatalaka because you are practical, down to earth, and reliable. Kung sa basis nila, nilang foot personality, no? You are also very hardworking. Wow. And have a strong sense of responsibility. You are good at thinking through problems and coming up with solutions. So kung may problema, dali ra po di mo masulba. Dili na ka magsalig sa uban, nasulbaron pa. You believe in keeping your promises. Kung nag-promise ka sa isang katao, imo ginang tumanon. So yun ana ang square foot. So, again, it doesn't always follow.
So, why am I talking about food, about feet? Saba, kumot mata. No? Kung unsay shape sa atong tiil. I intend good nga kay mo, hindi ako wari nyo. Intend good dala na ako gahapon nga magpa-pedicure at kaya mo maginaapa sa pedicure, no? Wala din na pedicurean akong tiil ko. Dapat mataguan. Kasi pag human sa walyo niya, batanaw na itong tiil ni Sister May. Yeah, so sorry, wala yun. Inalkatira na ako yung dali-dali ka inamunta. So anyway, yun na dayan ta. Isaiah 52 verse 7. Pwede ba basahan nato tanan? How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns. Mag-ampot ta, Ginoong Diyos nga labing gamhanan sa tanan. Wala nila ang pasidunggan o ipataas ani nga dapit kundi ikaw lamang. Sa mga pulong nga manggawas sa akong baba, Lord, please ordain it in the name of Jesus. Abrihin ang among matag sa kakasing-kasing as we listen and receive your word today, O God. Let our portion, O God, ang maangkod karon. Holy Spirit, salamat sa imong presensya, mapadayon maging istorya sa matag usa, O God. And give us an open heart and open mind for your greater glory, Lord. In Jesus' name. Amen. So, nag-ingon ng Isaiah 52 verse 7, how beautiful on the mountains. Pagkagwapa ba sa mountains? Ang mountains nag-speak anyo isa ka place. Pagkanindot ba sa balay, sa usa ka, mag-mention na lang kung mga names, kanindot ba sa balay ni Ana, kung naiusa nga to, kung magtutuon ni Kristo para magdala og good news. Pagkabulahan ba ang balay ni Ate Merly, pag naay mga Kristohanan na mabisita dito para mag-proclaim o kalinaw, no? Maghatag og good tidings, magdala og kaluwasan. Pagkanindot bagid ana nga mountains, no? Kay naay mga tiil nga niadto dito para musangyaw sa pulong sa Ginoo. And di ba nagingon mo pud ang word ni Lord sa Ephesians 6:1, if you remember the whole armor of God, part dito ang mga sandals, no? Kana imong sapatos, imong sandal, asa man napadulong? Imong tsinelas. Yes, no? Asa man napadulong ni Ephesians 6:15. Feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Diba? Helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, sword of the spirit, belt of truth. O kini atong mga tiil, atong mga sandal, asa man ni padulong? Padulong bali sa mga diskohan. No? Padulong bali sa beach, padulong bali sa mall. Asa man ni? Labi na pag Sunday, asa ni siya padulong? Pag ang gusto sa Lord, ready ni ang atong mga tiil. No? Madalhon kung asa tayo ibutang sa Ginoo para mo share sa gospel of peace. Amen. Amen. That is why this is in connection sa atong tema karon, revival, a call to intentional soul winning. A call to intentional soul winning. Yes, mag-soul win man talagi times na maka-soul win. Pero lahi itong anong word magiging intentional kanang tuyuon gini mo kanto. I remember dito pa ang church sa wait lang, kanang Mabini ba to? Si Pastor Beth, ato nga time is to assist ato pastora, so si Pastor Jackie ang nagpuli sa imo. And then, ang kato nga time, ang leadership is magbalay-balay o adto. Pag humagsimba, mga alas 2, manuktok di dapat sa balay. Lord, ba? Ani Lord, uy, kanang matuktok di sa balay. Adna, akong partner, akong sister, si Niay. So, kailangan, rin si Rene adto nga time. Basta, si Niay akong partner na mag-share sa word, ay kanang manuktok di, intentional yun. So, first na mong adto, kaysa kapag naman sa mga streets, Mabini, kanang diha sa likod, sa mga sait diha. So, ako first na tuwan, ang karinderya. Pero wala sila, humana sila, o nanghipos na sila. Ito nga,
Good afternoon, ma'am, sir. Pwede mo mag-pray sa inyo. Kailangan namang entrada. Pero before mag-pray, mo-share mo na yan sa word. Pero before me mag-pray, nalang i-share. Kulbaan na lang yun. Pero may gani kayo siya nga, ay, mga Christian naman ni. Ganang ko nga. Pero okay na gihapon kay, wala mo tanggi man ni sa prayer. So, okay ito. Next tapad nga balay, nanuktok na sa amin nga ito. Anay mga bata nga nagduna. Ganang siya nga, gang, asay mo mama siya natulog si mama. Pwede mo pukawin mo mama. Ikaw daw binatulog alas 2. Ganang lami kina ikatulog. Sunday afternoon, lami kina ikatulog niya. Bulog-bulog imutok, ibukaw sa bata niyang mama ba? Mama, may mga nangita sa imo ma. Naman na si auntie. Kukulbaan na may susukan din ni ane ko. Ay, auntie. So, inyo, kung pwede may mag-pray sa inyo. Pakit-cute pagit niya ito. Alam naman, kami benefisuyo. So, siya ba, sige. Siya, sige. Alam mo, babay ikatulog daw, pero wala lang pag hinoy siya nagpinalita ko, sige, mag-pray mo sa imo tayo, musunod ka, nga prayer, accept kay Jesus. So, in short, sunod, hapon siya, pero siguro niya mag-judge siya inyong heart. Then, the next na po, atong mabalay, ito na din, ang laba. Ay, ate, pungko-pungko, saan niyo nga to? Share niyo, open up po din yan, kasi actually, ang mga sudlan, mga open of heart, yun po ito tanan. So, nakala ko ba, intentional, ginawa mo po, ano eh, manuktok din nga to, kaulaw, ano, tuktukon, gid ba? Karon ka ha, kaya pa ba na ito manuktok? Ayo, pwede din mag-ampo sa inyo. So, good thing, no, kung naay mga ingon-ana na mo accept sa ato. But of course, ipaghandaan dito na ay prayer and fasting ato na nakita mo bago mini-penetrate sa mga balay-balay. So, grabe, intentional soul leading. And pila na ka mga higayon nga wala na nabuhat sa mga Kristohanon. Jael Valencia, nabuhat na nato. Intentional yun. Wala. At salamat sa Ginoo sa prayer ni Pastor na kaniinan niyo siya for reminding us, for correcting us, for tanan kay dapat i-remind kita sa atong calling. So I would also read atong basahon ni Romans chapter 10:13 to 15. Okay. So verse 13, for everyone who calls in the name of the Lord will be saved. How then can they call on the one they have not believed in? So, tanan daw, nga matawag sa Ginoo, maluwas yun. Pero saan man nila pagtawag sa the one, giving the one kay Lord ni kay Jesus Christ, kung wala sila nito, and how can they believe in the one whom they have not heard? Wala nakadungog, wala sila nakadungog, kinsa ni. And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? And again, as it is written, mga igsoon, kagaina, how beautiful are the mountains, di ba? So, kanindot sa mga places ng maadtuan, mabisitaan, this time, i-emphasize yun, how beautiful are the feet, ang mga tiil na yun. So, it doesn't matter kung unsay shape sa imong feet, no? Pero beautiful ang imong feet, guwapa kayo ang imong feet kung ikaw mismo muadto ato nga mga places, muadto sa mga balay-balay, muadto sa mga barangay to share the good news. Amen. 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 So ang leadership karon diri sa Jesus is Lord Church Valencia, ang atong ginabuhat na step para masunod nato ang mandate ni Lord. First, last week na yung mga nag-pray, no? Grupo nga mga nag-pray. 4 ka grupo nag-pray kada barangay. Then this week na po, mag-pray na po kada barangay. The 3rd week, mag-visit na. 4th week, mag-life group na. So I encourage everyone, kung naamoy mga kailang ang gusto niyo paatuan, please approach us. Okay, this is a kanyang privilege, di bitaw. Hindi siya sakripisyo lang na buhaton. But this is a privilege na ma-sharean sa word ni Lord itong mga tao, mga paryente nato. And, you know what? At first, yes, tinuod, kulba, gid siya, kulaw. But pero kung ma-share na nimo ang word ni Lord, grabe ang fulfillment, ana, o ang joy nga ibalik.
And labaw sa tanan, nakapagipakapin sa Lord ng mga panalangin. So let us be reminded, mga igsoon, nga, di ba, nagpasilong man ta diri sa Jesus is Lord, naabaya tayong mission. What is our mission? To bring all peoples to the kingdom of the living God, regardless of race, status, belief, and religious affiliations, through the saving, healing, delivering, and transforming power of the Lord Jesus Christ. Okay, dapat memorize na sa mga SOL students. So, mao ni ang atong mission. Kasi nakalimutan, tanan baya yun. Walay pili. Dili kita mamili. Ay, dita mamili, tanan di ay no. So, praise God. And then, as I go through, naa sa JILDI, sa church day na to, daghay mo na kasayad, ani, na declaration of principles. Unsa day prinsipyo, ani nga simbahan. Biblical gihapon. Related gihapon. Makita gihapon sa Bible. The church as agent of evangelism and transformation. Ano mag-uban man yung evangelism and transformation? Ay di naman tamang-tamang mag-evangelize. Pagkahuman, pasagdan na yan sila. If their hearts are open and willing to be trained, willing nga magbago, no, willing nga magpagamit kay Lord, na-apoy transformation nga muhaton ang church. That is why na-LDT. I-remind lang tamo, ani, na yung kabaluan yung declaration of principles. Kung naamoy Biblia, katibitang Jesus is Lord Church na Biblia, before nung mato sa Genesis, before Genesis na ang pagtitutanan ang mga kanang doktrina, hindi nila nga doktrina sa JIL. But then again, related and connected sa Biblia, sa Bible. So we hold that the church is the central in God's redemptive plan. Kinsa ng church, dili ang building, kundi kita na mga igsoon. Redemptive plan on this earth, and it is God's agent for evangelism and transformation. Praise God! And as a glorious church, di ba, ang vision nato is to become a glorious church. Ang JIL, isa sa, aside sa kanang healing church man ta, so daghay mga na-heal diri sa church, pero isa po ta as a soul-winning church. Dili enough lang ang ato bitang responsibilidad usa ka simbahan nga musimba lang ta pag Domingo, then Monday to Saturday kayod no, then pagka Sunday simba, Monday to Saturday kayod na sadta para sa atong pamilya, which is good kay of course you are a very hardworking mapud nga pagkatao, pero dili lang limited ana igsoon, dili limited because we are a soul-winning church. We witness to God, yes we do, but we witness and win souls. For every soul that is lost, Jesus died for that soul on the cross of Calvary. So kada day kalag, di pa kamat yan sa Lord. Wala siya nga, kada kalag na buutan. Kada kalag nga, manghihatagon. Mura na di pa kamat yan ni Lord. Kada kalag, maski pang kriminal, pakamat niya na ni Lord. So, muna ang soul-winning church. And then, we shared ni Sister Hannah last Wednesday na pag mag-wingid ang isa ka church, mag-grow ang church in number. Diba? Mag-grow ang church in number. So, yes, wala, dili pa ta mapiyanan sa Lord kung ako nga building. Wala ta nag-awas-awas mo diri. So, balik ta sa atong calling as a church. Mao ang a soul-winning church. Now, mao pa niyang kuwali. Introduction pa ni exam. So, why? Nga naman, nga naamang gitawag, nga intentional, nga winning. So, winning, nga naamang intentional, nga naman niya, no? Mao niyang katubagan. The church recognizes the urgency of this task. Tahas ni nagihatan sa ato sa Lord, and it's very urgent yun. Urgent yun siya. Dili na nga, unya na lang, okay. May other Christians nga who share kay Lord. Sila lang sa, dito lang sa LPZ, mga taga-LPZ lang sa ang mag-win souls.
Dili si GIL, ano lang sa me, magbalik-balik sa women. Uy, natikon ha. Sa kanang sa feeding, sa uban ng mga women. Ganyan, no? Uy, yung mga women, maligo sa tagdagat, ang mga men. Peace. No? So, yun, Ana. But this time, mga igsoon, 2023 lang nagpunto. So, this is 2024 na naging urgent na tahas and is committed to take the whole gospel to the whole world until the Great Commission is fulfilled. Dili man kita ang naka-fulfill, Ana, or makatiwas, Ana, but at least naatay part na wow, ang JIL Valencia nakatatak sa heart ni Lord because nakabuhat sila, Ana, na tahas. It's urgent. Ngano kailangan man nga ang tawag to intentional soul winning, ano magining. Number one, because of sin. Because of sin. Unya nga ito namang nabalaan ng mga sala, tiniuna, sin of commission. Kanang mangawat, mamakak, kanang basta tanan nga klase nga sala, nga imong na-imagine nga, hijabutan, di kayo na iyang gibuhat. Muna ang sin of commission. Wala nga talaga una-unaaning isa ka sala. Wala sala, di ay na. Sin of omission. Alam mo yung sin of commission, na-commit ni mo. Ang sin of omission, wala ni mo na-commit, wala ni mo na-buhat, na-omit ni mo siya. Kung sa may imong wala na-buhat na sala. Asa na to? No? God expects us to do, but we don't do it. Gamay. So anyway, no? Kining sin of omission, nag-expect si Lord na buhaton nato, pero wala ito ibuhat. Not doing what is right and failing to do as instructed. And nagisugo ka, pero wala ni mo gibuhat. Mo na, diha na mo sulod ang refusing to share Christ with others. Ay, sala, di ay nang dili maka-share sa pulong sa Ginoo. Sala, di ay nang dili ka mag-care for those in need. Nga ka nang, yes, daghan na nalimos, daghan na minahanglan, pero wala ka nag-care ba, wala ka nag-atiman, wala ka abala, nalingkamot mag-ipupog ako. Sala, na. Sala na nang dili mag-ampo. Avoiding prayer. Prayerlessness. Sala, na. Yes. Dito siya nahulog sa sin of omission. Ato na hinumduman igsoon nga duha ka bukang klase nga sala. Sin nga imo na-commit. Literal din nga na-commit imo. No? Kay namakaka sa imong mama, sa imong papa. Then, sin of omission ka nang wala nato gibuhat. Nga kabubuton sa Ginoo, pero wala nato gibuhat. Giinan ka nga share na imong friend, imong family, pero wala nimo na sharean. Kasala na gid ay taala. So, kaya nga ito ginahuna, basta naguna-una lang tanong, ang atong sala is nagturang mga nakumit. O ba? Una-una, no? Wata, dide mo, wata. Wata naguna-una, nga. Pag di nato ma-share ang atong family, wata kasala sa Ginoo, kasala gihapon ka, anak. Because we are mandated, we are instructed by the Lord to do it. Mahadlok manggod ko, kulpa manggod ko, na may isa ka friend niya, siya mahadlok, siya maulaw, hindi siya mo-share sa Word of God. So anyway, kung yun ana, maulaw pa ka igsuon, ang preparation mo nito ang pinaka-importante. So nag-pray ba ka, iba ba na siya iampo sa daan bago ka ni, di man ka pwede mo adto nga, walay ampo-ampo. Ang importante na nauna sa siya pray bago di mo siya share. So because of sin, mo nang kailangan gid na urgent na gyud. Daghan makasalanan din ang kalibutan karon. Ni daghan na bigi pang offer ang enemy. Relax sa kay pero wa ta kasayod. Offer na sa enemy nga kanang dili nato mauna si Lord sala gihapon na siya kay giuna nato ang nato apito. Giuna nato ang social media. Una nato ang Facebook. Ang social media tanan. Nakasala na day ka ana. Yes, nakasala na day ka ana. Wala to giuna si Lord, wala to gi-prioritize si Lord. Yang ano naman, urgent man gyud ang call nga mag-share ta sa word ni Lord og mga big, no?
of course, ang number 2, to let the people know that Jesus loves them. Kita, enjoy tayo. Lord, thank you for loving me. Lord, thank you for forgiving me. Lord, salamat kaayo sa imong grasya, sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong pagkamaayo, sa imong pagkamatingon-anon. Salamat kaayo, Lord. Pero ang uban, wala sila kabalo, maghigugma di ay sila ni Jesus. Kita, ga-enjoy, no? Ga-enjoy. Pero daghan pa di ay uban na wala kabalo. Ang gusto ko natin, ma-enjoy po sila. So in that way, pwede gihapon nga matawag ka na selfish. Kay kita-kita ra. No? Kita-kita ra. Pag na-ay birthday, kita-kita ra. Gihapon invite ton. No? Pag-invite po mo, gatong wala. Hindi nyo kaila, then di po tamalain. Haluwagin ko, i-invite ni Kuan ay. Ni Chris, huwag in-invite sa iyong birthday. Puro ra ka itong mga friends niya sa una. Pero invite na ang pastor, di mo share. Or unless ikaw ang ma-share, pwede gihapon na. Pero kanina yun, ba nga kita-kita ra. No, wala yun. Although okay na gihapon, kung makakaon, mag-enjoy one another. Pero lahi ra ditong reason, intentional na to. Inari mo ta sa una. Di ba? On fire mo ta sa una. Ito po mga katong mga nabahaan. Yan natin ka dito sa katong gym. Grabing shares, pastora 5, ang pinaka-minimum. Maahat kita. Kami na rin ni atong at payo. 5 man kabuok niya. Gagmay pa man si Vince, siyan sa itong mga pag-umangkon. Paaccept kay Jesus, accept. Yang lulang na rin ni Ato, tumbuhi pa. Ay nang nagkiyang-kiyang na si Lula. Giguyon din ako si Lula dito sa ubos. Ay para ma-share na siya sa Word of God. And indeed na accept siya kay Jesus. So appeal to sa lista. Ay 5 lagi. Ang uban happy kayo, kidaghan kayo mga souls dito. Ngay nabahaan din sa may batangan na niya sila. O bagong taas. So dito, na-encounter niya. Kisa ito nga grupo nga. Na-cancer na niyang breast. Nadala na dito kaayo. So at least naka-share sa Word. Grabe kaayo itong mga panahon. Pero asa naman ito mga panahon? Una na ito, kalimtan na ito. Bago na yung garon, bago na tanga era. Magbuhat na butag bagong nga stories. Kasi sa una lagi, grabe kami sa una. Wala fresh. Paano sa una? Bitong wala fresh na testimony ay. Refresh na ko ay. So, dapat na fresh na testimony. So to let them know that Jesus loves them, hindi na kay kita rin higugma sa Ginoo. So God's love and salvation. Kabalo na mo, anak. Number 3, nagi urgent na call because Jesus is the only way to heaven. Kaya uban, ang mga tao kasi unsa na naging pangbuhat nila, dapataka na lang sila pangbuhat. Dapang donate diri Jesus, kini buhat og maayo kay para kani malangit ko. Kini anak kanan pangbuhat na nila, no? Nakalimutan ko ba na ang pinaka-only way si Jesus ra gyud. Whether we like it or not, si Jesus ra gyud. Wa di gyud lain. Unang urgent na call, it's because daghay wala kaila kay Jesus and wala sa kailangan si Jesus ang pamaagi. Amen. Amen. Praise God. Number 4, to remind us that we are God's children. Kung pangutan, ano ba? Kisa mga anak, sa Ginoo sa yawa. Wala ba yung ito bagong yawa? Ginoo yun. No? I-remind ang mga tao ba, nga anak sila sa Ginoo niya. Unsa man day, kung anak ta sa Ginoo, unsa day privilege siya usa ka anak? Oh, good na. Diba? Praise God. Kitang tanan diri anak sa Ginoo. Amen. 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 So, i-remind na to ang mga tao na, uy, anak ko sa Ginoo, dili na pa sa poder ni Lord. Dili ka anak ni Yawa. No? So, kung anak ka sa Ginoo, dapat kabalo ka sa privilege siya usa ka anak. Ihatag tanan sa amahan sa imo ang tanan nga privilege. Pa-eskwelahon ka sa the best na school. No? Tagaan na mo kung labi na kung ng parents bitaw nga nag-desire nga kaya good education ng ilang anak, buhatin nila ba, mahal-mahal ng eskwelahanan na. Yan, na board and lodging.
No, plus kaon, allowance, tanan. Nagkalipo-lipo na ang parents. Pero ang tinguha sa parents, just to have a good education. So, tanan privilege na angkon sa anak. No? So, the same thing with us. Kailangan natin i-share sa ila nga anak sila sa Ginoo para sila po mag-enjoy. Pero kita po kaha nga anak sa Ginoo nga nadri na-enjoy na ba nato? Kailangan po nato maluwas igsuon. No? Kita mismo dapat maluwas po balik over and over again. And this is the last one, number 5, that we might have life in abundance. No, sa John 10, chapter 10, John chapter 10, 10b, dito sa katapusan, I have come that they may have life and have it to the full. Nangutaan ako sa atong tanan, mga anak man ta sa Ginoo, na experience ba natin yung life na full? Na-experience ba? Amen? Amen. Akon, ate. Ako ngayon po wala. Ako na-experience ang life to the full. And hindi siya limited sa kwarta ha. I'm not only telling you sa kwarta. And then, have it to the full nga mag-enjoy ka because naagin ko'y nakita, daghan kayo ko'y nailhan ng mga Kristuhan, nag-enjoy sila and have it to the full. No, whether we like it or not, daghan mga Kristuhan na ahead of us. Kung dirita, naapay mga Kristuhan na direct, pero naagin mas labaw yun kay matuan, naging sila, isutoy, naging sila sa ilang kinabuhi, nga naa sila good relationship with the Lord, but at the same time, they are enjoying millions. And at the same time pa yun, they have more friends, more relationship, hindi relationship ng mga love affairs, but more friends, daghan sila yung mga nainhan, more connections, mo ito pag-aina, na more networking, connections, and everything. No? It's because mo na ang katuyuan sa Ginoo. That is why we need KDI. No? Nakana ko, Lord, nga kailangan ni may mga lang para matubag ang among mga solusyon or mga problema sa utang. Ako isa ka friend nga na siya nga, Christian lagi siya, pero siya utang. Pwede naman sila magkitang-utang basta makabayad. Ay. No? Makabayad. Pero kana ba nga, kanang abundance ba, nag-iingon ni Lord, nga kanang every time mo ato taan niya dapit, maka-afford sila, nga mga ato sila og Singapore, kay na ay conference ngadto sa, dili conference sa mga usapan diha nga mga other nga secular nga mga conferences, but na ay kanang conference para pagpa-ignite, no? Mga summit for Jesus, mga inana ba? So, dili na lang limited diha sa Cagayan de Oro, dili na siya limited lang diha sa Valencia or wherever, but mo na sa Singapore, sa Korea, sa kuan. Kaya ang gihisgutan puno sa Ginoo sa ang pagpalagana. So, gusto sa Lord nga abundant life. And remember, di ba? Kung gusto mo ng hanap buhay, maghanap ka ng buhay. And kung gusto nato na masulbad ang atong mga utang, personally, utang sa church, no, mga barulong sa church, mura yun ang solution isuon, ang pagpangalan. Amen? Gusto mo, di na ito mag-utang-utang, or di na ito mag-delay, honestly, no, kung kabalo lang mo, di ito updated diri sa atong isimbahan. Wala na natago sa atong tanan. No? Gina-share na ni pastor sa ato. Lamig ka itong simba diri, pero natay utang ani na renta, ita updated. Ano man, ang mga tao nag-enjoy na sa pa-aircon. Ang mga tao nag-enjoy na sa mga wali ni pastora. Nag-enjoy na on that day, pagkahapon, nalimutan ang diwali. So, mura gid ang pinaka-solusyon. Unang gingon niya, wala man ko sa summit, pero katong gingon bitaw nga, ay nasigila ko no, ay nagsigampo nga, Lord, tabangin niyo sa mga utang, tabangin niyo sa mga kuan. Pero what ay tagibuhat para mag-grow ang kingdom sa Lord.
That's the only way. Wala na ilain. Wala na ilain. No? Nga mo grow ang atong finances, touch other lives. Touch other lives. So again, please, kung naamoy gusto nga ipatouch yung lives, ya dili pa ninyo kaya, gusto mo mag-assist sa inyo, gusto mo mitabang sa inyo. So, dili pa man kayo nato makaya ang tibuok Pilipinas to. Dili lang sa tagod sa Valencia. Dili lang sa atong mga barangay-barangay. O sa atong mga pamilya. Di sa ta magpalayo-layo. Amen? Amen. Praise God. So, let us be the feet of Jesus. That means Christ followers, past, present, and future, are obedient in their commission to preach the gospel and co-labor with Christ to love, serve, and heal the broken, hurting, and hopeless of this world. So, as I end, no, sa conclusion ani, na ang akong i-post diri is, please, tabangin ko niyo basa so you can read with your eyes. Ako ang magbasa. Nandini siya, kini ang kamatuuran. Di-post sa isa ka pastor, JIL pastor of JIL Butuan. So, isa ni siya kamatuuran nga nakahitabo sa atong, dili lang diri, but sa mga kasimbahanan of nagtuo, dili lang JIL, but most of the Christian churches. Okay, read with me, read with your eyes. Kini ang kamatuuran. Today, worshiping God is different from the past. Though not everyone has changed, hindi ko natanan nga nagbago yun. In the past, people would cry, nakihila, luhod, kneel, and wail openly during worship and preaching. Hinilaka kayo mo diha, no, the bahak. They often invited friends, and neighbors to church through house to house, friendship, street, and one-on-one evangelism. Kay kalipay nato nga naay mga taong mutuo o budawat sa Lord or sa atong Ginoo. So una, ang kalingawan kay pagpaminaw sa radio, pagtanaw sa TV, o kung naapoy mga local events like pista, tanawang dula sa basketball, volleyball, sabong, pinasasabong diri, o boxing, maoy pagkahuman, makahigayon yun ta nga muwali sa ilaha. So, ginagrab sa mga tao sa una ba nga, kung naititip, tapok-tapok, sige, enjoy lang sa tanaw sa mga events. Pero after that, makashare dahil sa Word of God. Grabe ang kasing-kasing ato sa unang panahon. Now, many Christians feel that watching sermons on TV, radio, or online is enough. Nag-online naman ko, human ako, okay na ni. Sa online na lang ko matanaw. Labi na kay si Kuya Elmer, gina-record niya, panaaw na lang mo dito sa iyang kuan, YouTube channel. Kung unsay, mga gipangwali. Some dugay mo abot sa church. Pwede diri sa Valencia, pwede sa uban ng mga churches. O, ang pipila, dili pa yun seryoso, kay usahay, gikapoy, kay dugay na matulog. Kay sa trabaho, or maybe, sige subaybay sa Korean movies, ali ka sa Netflix, sa Bini, sa SB19, o uban pa, sa Maong, sige, o uban, sige pagpanghuyan sa simbahan. Basta para sa ila nga, making sure that they attend the church service. Bahala na, mag-uwi ako diha, bahala kayo. Para makita ko yung pastor, mga present. Pero wala lagi kasing wala ko si brother last week. Kasi magsilip ako na si pastor, bahala makatulog ko sa church, or bahala, di na ako napamati ang kanang mga wala ni pastor, basta makitaan ko niya nga, ni simba si brother, si sister, okay na na. While many are still, of course, except those still passionate, dapat maging passionate ng mga tao, sincere, o na-enjoy to serve God nga matinud-anon gayon. Pero ang desire, ang tinuha to evangelize has decreased. Nagkaubos na yun mga igsoon. Tungod kay ang mga tao nga naapa sa ilang mga tao naa naman sa ilang cellphone nagyangpungan.
Wala ni panahon sa pakipagstorya sa uban, ilabi na sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Di ba? It's true, mag-good po. So, kita mo, even within sa atong family, di naman kita halos istorya kay kanya-kanya sa ato na anay mga cellphone. Many things spreading God's word is the job of pastors, ministers, and priests. As pastora na ana, iya man ang trabaho. Iya man ang calling. However, mga igsoon, God calls all of us, tanan kita tanan, to preach and spread His word so everyone can know Him and enter heaven. Again, dili na ni calling ni pastora sa mga leaders, sa mga nag-SOL. Batanan, kung isimba ka karon igsoon, appeal ka ani sa calling. Evil is increasing. Evangelism is decreasing. Evil is increasing because few believers preach the truth. Many pray for more church members. Lord, pinaghaan na. Ngayon, namutaan ako ni Don. Don, natin first timer. Nilingi si Don. Ano masag kumamutaan naman kung first timer. Namalag ba rin ita Don? Nangatawa na lang po ni Don. Si pangutaan na. Dapat ay first timer niya, mga assuret. Sabi po, ano, huwag kayo ka nangalag. No? Many pray for more church members. Namudaghan yun. But few rag yun ang nag-evangelize. Believers, wake up! Ano na sa inyo kami? Ayaw pagpagunali. Itak na ba? Wake up! It's time to share God's word and to bring Christ to them. Aron usab sila sa grasya o tungod sa kaluoy o bugma sa Diyos. Start by sharing your testimonies to your co-workers, neighbors, friends, classmates. Kinibig ang akong pinakaganahan sa tanan. And everyone you know, para naatay, kita, di sila lang kita, para naatay luna sa langit. Sa langit. Kumingon na ba dahil og kaya gusto kag langit o impyerno? Di mo ito bagong impyerno. Kasi pag makasasala na siya ng tao, kumingon din siya langit. Igsoon, everyone you know, para naatay, kita, naatay luna. Kabali mo luna? Lugar. Naatay space dito ba? Naatay mansion dito sa langit. Amen. And let's give God all the glory. Praise God! Salamat sa Ginoo. Murag, na gusto i-share sa pastora? Salamat kaayo May sa pag-awaken no, sa atong mga kasing-kasing. Let me just share quickly ang Matthew 9:27. Duhani actually ka verse na akong gimuni-muni bila nakasimana sa nakaadlaw. And true enough, is an awakening call para sa ato. Ingon niya, as Jesus went on from there, tama ba? 9:27. Luke 10:2 na lang. So, tinuod tong ingon ni Maymay nga nawala na ang atong kadasig sa pag-evangelize. And karon nga bulan sugod sa Hulyo, gigrupo na ko atong mga leaders. Sila upat ka grupo. Kung natin gitawag karon nga barangay invasion. So, ingon nila, he told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into this harvest field. So, yun yung pulong sa Ginoo, daghan na kay ani ihunon. Naku, naging kaya ang harvestono nato. Pero pipila lang ang mo respond, pipila lang ang gusto, pipila lang ang musunod sa calling sa Lord. Tubo sa ingon siya, pangayuan diha sa harvest of the Lord, nga daghan ng mga workers, daghan ng mga believers, ang mugo mo yes na, I'm willing nga mo sakripisyo sa akong time para lang makashare sa gospel. No, so karon nga bulan, gibahin nato og upat ka team ang ato mga leaders no, natay team 1 which is the red team, ang dali na ni Maymay og Lene.
na sila yung makauban anak ng mga tribe leaders. No, ang team 2 is under nila ni Jenny. Di ba? Team 2 is Albert, the green team. Parang wala pa silang GC. Team 1 na GC, team 2 wala pa yung GC ata. O wala lang ko na add. Then team 3 is the Rowena, the green team. Si Rowena, team 3 wala pa rin GC o basig nana, wala lang po ko na add. And team 4, the purple team, sila ni Junjun, sila ni Jenny. So nana sila GC. And before tamanguli, after sa itong closing prayer, quick lang, 10 minutes lang, akong gihang yung mga mag-grupo ta according sa atong team. And the leader of the team, mag-assess sa inyo ha. Mo niyang pangutana. Asa mo nga life group mag-open o pila ka life group ang inyong i-open karon? Asa mo nga barangay mag-open karon nga bulan? Pila ka life group ang inyong i-open? Ang atong i-open, you know, while nag-apply ko sa conference atong July 13. July 9 sa CDO, it's all about great harvest. Pakaingon ganit sa imong tapad, it's time for harvest. It's time for harvest. And then, ingon ko, Lord, my prayer, give me 500 souls. Lord, tagay ko, akong pangayon sa Lord na, Lord, tagay ko 500 souls. Pero nung yun ang Holy Spirit, gamay na kayo na bet. Ask me for 1,000 souls. So, nakakay challenge, 1,000 ka souls ang atong i-win. So, kanang 1,000 i-divide sa upat ka team tagpila. 250 kada team. And ko, Lord, 500 akong pangayoon ng mga mawin na mo. Sugod karon nga bulan o hangtod sunod tuig. O kung makaya na mo karon na nga tuig, ingon ang Holy Spirit gamay ra na. Ask me for 1,000. Ako lang kung ginaw na akong kaugalingon, but ingon ko, Lord, sugod karong July, dili kami masigilak-kilak in the four corner of the Ultra building. Di na masiguna-huna sa sulod. Maghuna-huna na ni utang sa ko. Tama ito, ginuni may-may, nakurek ko dito. Ang mabandiri, hirag-hila. Lord, tabangin ni bayad sa mga utang, tabangin ni, nga dagay mo simba. Ingon pa pa ito, undangan na yung mga hilak-hilak, pangalag na mo, pag-soul-winning na mo, and then nakita ninyong solusyon sa inyong mga ipangayo. Inko dito, Lord, no? Di naman di kinihanglan nga mapatabang mi nga nami utang, nami bayro nun. Mahitabo lang ang gitawag abundant life kung musunod ka, ani kay katinuodan nakasalata the state of omission. Wala na ta nag-share. And, kanilang, last na lang, pwede na itong gamitin sa one verse evangelism ang John 10:10. Ingon diha. Kasi pwede na itong ginagamit lahi-lahi. Kanilang, John 10 chapter 10. Katong gi-share. So, the thief comes only to steal and to kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Pwede din mo ni gamiton ng one verse evangelism. May i-share ni mo nga ang kawatan ni Andy para gubaon ang imong kinabuhi. Pat yun, wala ko ng tanan. Pero si Jesus ni Andy para tabangan ka, ipa-enjoy niya ang kinabuhi sa imuha nga wala pa ni gustukan na enjoy. Amen? Then, life testimony. So, quick lang, akong gihangyo ang atong worship team. After sa atong closing prayer, dili isa, manguli, maggrupo mo, and then, pila ka souls ang inyong iwin per team, 250 souls. Amen? Ang mga barangays, and usa ka munisipyo, maghihatag na ito kada usa, ato ginangbuhaton sa mga gawas ng tanan. Di na rin panahon na naatadri sulod sa simbahan. Amen ba? Amen ba? Amen ba? Praise God. Manitog ta? Diba, kabalot atong song, Spirit touch the church, unless no, dili matandog sa Lord ng atong kasing-kasing, mahimo gihapon tang, ingon pa makakomit, no, bulahan ang mga tiil nga bulakaw nga musangyaw. No? Hallelujah. Sa lyrics na to? Okay. Send
begins to pray like never before. Ayan lang. Ingo na, balik ang lyrics. We need the grace and mercy of the Lord, and we need to pray like never before. Dili na to kaya mauwi ng 1,000. Unless dili ta mangayog grasya kaluoy sa Ginoo niya. Muluhod, mupiko sa tuhod namin ng Lord. And iyang klase ng mga pagkapo, wala pa naman nilibuhat sa kalsutan. And tama itong Ginoo ni Maymay, dili ta pwede tagaan sa Lord o bangko nga building. Kita niya ipapahawa. Na wala pa ka ng third service, dili ah. Dili po ta pwede mamutagan na first timer, kaya wala ka nangimbitan. Amen? So mga batanon, paggamit mo, no, ang atong ministeryo, kung magkaroon na tulong ka service, we need more worship leaders, we need more instrumentalists, we need more dancers. So wala tayong panahon nga ang atong kinabuhi, i-focus na to sa social media. Last na lang. Because of social media, naghan ang mga napakamatay because of depression and anxiety disorder. And usaan na, nabiktima nga akong youngest brother. No? Social media, nag-anxiety disorder siya. And I praise God, kay kagahapon nag-ER siya, naka-ER siya, and I was really telling that ipakita siya vision sa Lord. Salamat sa Ginoo. Daghan ang nadaw sa social media, wala na tarong kung dala. Daghan ang naguba ang kinabuhi tungod sa mga online na mga dating, online na mga whatever it is. Daghan ang naguba. Daghan na ilan. Amen? Kung sabi tayo mo gusto ng mga batanon, ng waling simbahan, pagkapundriya, magsiging mag-cellphone, please lang. Please lang. It's time for us to ask the grace and mercy of God. Amen? Amen. 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 Let's sing it once again. Hallelujah. 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 It is our prayer. Lord, we need your grace and mercy.
Praise the Lord! Do you love the Lord? Yeah. Do you love the offering time? Ah, humina na po. Kanina, amen! Amen. So, praise the Lord. In offering time, kailangan mahalin natin ang pagbibigay. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Ang sabi po dito sa Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Praise God. Honor the Lord with your wealth. Lagi po natin sinasabi, Lord, magsisimba po ako ngayon. I want to honor you, Lord. I want to give glory. I want to praise you, Lord. But this time, Lord, I want to honor you in terms of my finances. Amen? We will honor the Lord in terms of our money. Amen po ba? Amen. Honor means to respect someone with, sabi dito, honor means to respect, with fully respect someone. Amen? Nire-respeto po natin ang Panginoon sa pagbibigay po natin. Praise the Lord. So, sa lahat-lahat ng mga binibigay ng Panginoon, lahat-lahat, maliit man o malaki, alalahanin po natin, lahat ito ay regalo ng Lord. Binibigay niya sa atin, regalo niya sa atin. So, tayo po ay kinakailangan ibalik natin ang ating pagrespeto sa Panginoon. Amen. We have to honor God at i-priority po natin ang ating pagbibigay din sa Panginoon sa lahat-lahat ng mga gastusin po natin, sa lahat-lahat ng mga biyaya na binibigay ng Lord. Kinakailangan na muna po ang listahan ng ating pagbibigay sa Panginoon sa ating tithes and offering. Kinakailangan po na nauuna po siya. Siya po yung pinaka top sa lahat ng ating mga listahan. Kailangan po ito po ang pinaka-top po natin, ang ating tithes and offering. Meron pong kwento na may isang babae na lumapit siya sa pastor. Sabi niya, Pastor, pag-pray niyo naman po ako para makapag-tithes naman po ako. Sabi niya, o sige, manalangin tayo. At sila ay nanalangin. At nagkaroon po siya ng trabaho, dahil nanalangin po sila, binigyan siya ng Lord ng trabaho. At doon, nagsimula na po siyang nag-tithes. So, ngayon, nung nag-tithes na po siya, nag-decide pa ulit siya ng mas malaki na ibibigay sa Panginoon. Dahil gusto nga niya na respetohin o i-honor ang Lord. So, sabi niya, Pastor, mag-pray na po tayo ulit. Sabi niya, kasi gusto ko na mas malaki pa ang aking ibibigay sa Panginoon. At sabi na, Pastor, o sige, manalangin tayo. Sila po ay nanalangin. At pinagpala ko ang kapatirang iyon. Siya po ay pinagpala, lubusan na siyang pinagpala hanggang nagkaroon na po siya ng sarili niyang negosyo. Ganun po ang nangyari. At naglaon, the more pa na mas tumaas, mas nag-increase ang kanyang mga income. So, one time, nagtaka ang pastor, kaya kinausap niya. Kinausap niya yung babae yun. Sabi niya, Sister, sabi niya, bakit hindi ka na nagtatites? Sabi niya, na nakita ko ng pastor na hindi na po siya nagtatites. Ang sagot ng babae, sabi niya, Pastor, ang dami na kasing gastusin. Tumataas na kasi ang mga gastusin, Pastor, kaya hindi na ako nagbibigay. Sabi niya. So, ang sabi ng pastor, sige, manalangin tayo. Balik tayo sa una. Gusto niyo ba bumalik sa una? Hindi po. Na-guess niyo? Gusto niyo bang kayo, yung bang wala tayong trabaho? Wala tayong income? So, wag natin hayaan na tayo po ay babalik sa una. Sabi ng pastor, manalangin tayo. Halika, manalangin tayo, balik tayo sa una. So, huwag natin hayaan na tayo po ay babalik sa una. Amen? Amen. Huwag natin hayaan na sa mga pagpapala ng Panginoon na hindi na natin ibibigay ang para sa Panginoon. Kapag tayo po ay pinagpala na ng Lord ng lubusan, huwag nating kalimutan ang Panginoon. Bear in mind na ang mga pagpapala, ang mga
nagmumula sa Panginoon. Ang ating buhay, ang ating mga pamilya, ang ating kalakasan, ang ating mga tinatangkilik, ang ating joy, ang ating mga finances. Amen? Amen. Lahat ay nagmula sa Panginoon. Bear in mind na ito ay para sa Panginoon. At kinakailangan ibalik natin ang para sa Panginoon. Amen. Amen po? Amen. At tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Father God, we honor you, Lord. We honor you, Lord, in terms of giving, O God. Pinupuri ka namin, Panginoon, at sa oras na ito namin ang aming mga buhay. Gusto namin ibigay ang aming mga handog. Gusto namin ibigay ang aming mga tithes and offering. Gusto namin na unahin ka sa aming mga buhay, sapagkat sa iyo nagmula ang aming buhay. Sa iyo nagmula ang aming kalakasan, ang aming buhay na walang hanggan, ang aming kalakasan, ang aming kagalakan, ang aming hininga, ang aming joy. Panginoon, sa iyo lahat nagmula ang aming mga pamilya. Kaya marapat, Panginoon, na ibigay namin ang nararapat para sa iyo. Marapat na ibigay namin ang aming mga itapo sa iyo, Panginoon. Nagbabalik po kami ng kapurihan. Nagbabalik po kami ng respeto at honor sa iyo, O Diyos. Alam po namin na lahat ito ay nanggaling sa iyo. Lahat ng ito ay regalo mo sa amin. Kaya marapat lamang na ibalik namin sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa aming mga negosyo. Salamat sa aming mga finances na patuloy mong i-increase, Panginoon. Salamat sa aming buhay. Salamat sa aming kalakasan. Salamat, Lord, na patuloy mo kaming pinagpapala, O Diyos. Kaya sa mga oras na ito, patuloy kang maluwalhati sa aming pagbibigay. Continue to bless, Lord, the gift and the giver. Hayaan mo, Panginoon, na increase mo ang aming mga finances. Ang aming mga negosyo, patuloy mong pagpalain, Panginoon. Ano bang meron po kami mga income, Panginoon, mga resources, patuloy mong pagpalain, O Diyos. Maraming salamat. At Lord, patuloy ka namin nilulalhati sa aming pagbibigay. To you all the glory, honor, and praises in Jesus' name. Amen. Amen. Before ko mo proceed sa ito ang mga announcement, remind lang ko sa YAN after the service nga pabilin for a short meeting. And let us continue to give the sa atong cornerstone. So let us have the joy of giving, no? Kay para man sa Ginoo. So rest assured that whatever we put or atong isip para sa Ginoo, dili na siya mabaliwala, because God honors everything that we desire for Him. So let us go. Then men na physical prayer will be at General's Residence 7:30 every Monday. Dayon, giving to the temple, Team 1, map head and holder. Team 2, Albert General Air Freshener. So I guess every team, not only kadasal, every Sunday maghatag din siya. So di siya tanan team every Sunday maghatag yun. And let us all be excited. I know nga nanagaytinigom, no, ang mga kabataan unan sa ato ang KKB Summit na mahitabo karong August 21 sa Cagayan de Oro City. So let us support mga ginikanan sa para sa atong mga kabataan unan. And we have our first timer. So atong gihangyo pagtindog si Trisha G. Welcome sa ato ang church. And that will be all.
dugang lang nga pahibalo, gusto man yun nato nga ang tanan nga gusto mo hatag sa itong tithes and offering, malipay din sa bisan sa sudlanan. So, natay bago nga sudlanan nga aming. Ani gwapo kayo siya, no? Pero, ako tiningi, kay medyo gamay siya. So, ako, yan ang Pinas na medyo ako ang gamay. So, ang cost is 35 pesos. So, kung padakuan gamay kay, ako nilang suggestion na sa mga children na lang ng gamay, naman tayo 20 na order. So, ako hangyo, maabot ni ko mag-order, ta ako hangyo, na kanang before ta mag-uli, magkanta ka closing, so mag-invest ka 35 pesos para diligid ka maten ka imong dalhon sa balay. Bitaw. Kaya nga no, gwapo magod kay siya. Eh, na-experience sa una, nag-order ni mga 100 kape, nagkaanak o kagamay, basig nagtapok sa inyong balay pa nakalimtan. So, karon mag-order na po ingon mga ani, so ang kada usa, para dili kini mo malitan, dili ka maten madalhon nimo sa balay, anang mag-invest ng 35 pesos, mag-order og 100 to 200. Ako ginang finance nga mag-order ta kay gwapo gid siya. Pero ako hangyo nga kanabang ayaw lifting. Ayaw lifting. So okay na ba nga mag-invest ng 35 pesos para sa atong kahit sa offering envelope, partly sa atong soul winning. Amen ba? 35 pesos lang. Kung dili ka kahatag karon, next Sunday na po mag-ano tag 35 pesos. Yung atong goal kay 1,000 man ang souls nga atong i-win. Amen ba? Amen ba? So kada team 250 mo nang ayaw sa uli kay i-lay down sa inyong mga team leader, inyong mga dagonon, ang inyong mga strategy na himuon. Okay? 35 pesos lang ni. So mag-invest na gwapo kayo. So kani-kani kagaway sa children na lang ni. Okay, let us all stand para sa itong closing song and closing prayer. Pasalamatan si Lord sa iyong pagkakang sa ato parang adlaw. All glory to your name. All honor to your majesty. Forever, forever. All praise to you alone. All glory to your name. All honor to your majesty. Forever, forever. All praise to you alone. All praise to you alone. All praise to you alone. Yes, Lord, all praise to you alone, Jesus. Lord, thank you, Lord, na natapos na mo ang among panimbaho na ikaw ang ituboy sa among matag kinabuhi, Lord God. Salamat, Lord, sa imong gugma, sa imong grasya na imong gitubog sa matag usa ka namo, Lord God. Ug salamat, Lord, sa imong pulong nga imong ipa-remind sa amo, Lord God, to win soul, Lord God. Salamat, Lord, nga may apply na mo sa among matag kinabuhi, Lord God. Ug ingon man, Lord, salamat sa kinabuhi ni Sir Maymay, Lord God, na imong gigamit, Lord God, aron kami magising, Lord God, sa among tasya kanimo, Lord God. Salamat, Lord, sa kinabuhi ni Maymay. Use her mightily. Continue to use her mightily in your kingdom, Lord God. Bless her life and her family as well, Lord God. Oh Lord, we pray, Lord God, sa prayer box na nasa sulod, Lord God. Whatever, Lord God, nga desire sa matag kinabuhi, Lord God, your will be done, Lord God. Salamat, Lord, ug sa among pagpamauli karon, Lord God. Tabangin kami, Lord God, nga magkakaw kami, Lord God, na matarong sa among kinabuhi, Lord God. Ug sa among pamauli, Lord, cover us,
us with your most precious blood, Lord God, so that we arrive home safe and secure. This we pray in Jesus' name. Amen. Kaya ako ginahiyo nga mag-group siya according sa atong team. Gayon, any mga life group member, i-appeal sa inyong grupo. Team